Mayong hapon sa tanan. Bisa gamay ra tano pero lipay ko. Nalipay ko kay naa diri bagong auto atong panal ato nang ampuan unya. Nalipay ko kay naay imbis ulan musimba. Maayon tagpiming ulan. So okay kayo. So kasunod Domingo ulan na pod. Okay, so salamat na sa matag usa. Salamat na kay nagapadayon ta sa atong pagsimba. Luya ko pero napti ko. Napti ko sa inyong presensya. Hapon wala mi nakalakaw kay dinhi sa panali walay ulan. Pero batot pa ni Jay dito sa Pantalan daw dag-om kayo. So muna nga wa mi kalakaw. Galain po akong lawas kahapon, wala ko kay Bible study. Sunod na lang siguro. So mga atong mga development siguro nakita ninyo na dia sa ubos na igitrabaho dia, na igipatrabaho ni Jimbot dia. Mahibalan na ninyo ron og unsay dagway na kay ako po wa ko ka-imagine sa unsay dagway ana. Unya ra ta maka-imagine og mao man na. So manindog ta atong basahon ning naa sa screen. Sulat ni Paul 2 Timothy chapter 1 verse 3. Mao ni niya siya 3 taman siguro na 7. Okay na mo? Okay. Verse 3, ready, read. Verse 4, go. Verse 5, go. Verse 6, go. Verse 7, go. Okay, tanawa sa lang kuha na ba? Okay. Ampo ta? Amahan na mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kayo sa matag usangan niya karon amahan. Salamat Ginoo nga nagapadayon mi sa pagsimba kanimo. Naliwala sa hulga sa ulan, Lord. Salamat sa matag usangan niya karon kahaponon nga wala sila mahadlok amahan sa ulan. Amahan mo lang ito, magapadayon kami sa pagsimba kanimo karon kahaponon o akong ipangamuyo nga ikaw gayon magpatiliwala karon pinagis balang spirito. Salamat sa wisdom imong gihatag sa among Sunday school teacher pagtudlo sa imong pulong sa manindot kayong awit sa among choir. Salamat kay salamat kay amahan. Ang ipangamuyo kanimo Ginoo ini nga kahaponon tagay gahom ang imong pulong kini imong ulipon tagay isusulti hugasi kini imong ulipon amahan sa imong bililhon dugo. Hugasi sa mga sala amahan. Akong ipangamuyo kanimo Ginoo tabuni kami sa bililhon imong dugo. The whole building Ginoo nga dili mi istorbo sa mong kaaway amahan nga gamhanan usab pero ikaw labing amahanan. Amahan mo lang ito na kung ipangamuyo kanimo Ginoo ang imong presensya karon. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo gisalig na mo ang tanan Jesus Christ. Among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, mending ko ta. Ingon din sa atong mensahe sulat ni Paul ngadto ni Timothy. Iyan ang sulat natong Timothy. Akong basahon diri ingon diri. Ako nagpasalamat sa Dios kang kinsa ako nag-alagad gikan sa akong katigulangan. Si Paul
gipa-eskwela gyud ni sa iyang ginikanan sa bantugan gyud nga teacher sa law dito sa Israel, si Gamaliel. Bantugan to nga magtutudlo sa balaod. So makaingon ta nga si Paul usa to ka lawyer. So ingon di ako nagpasalamat sa Dios kang kinsa ako nag-alagad gikan sa akong katigulangan uban sa putli nga konsensya. Nga sa walay hunong ako adunay paghinumdum kanimo diya sa akong mga pagampo sa gabi o sa adlaw. Verse 4, nga nagatinguha sa hilabihan sa pagpakikita kanimo, ingon nga manggihuna-hunaon sa imong mga luha, aron ako mapuno sa kalipay. Verse 5, sa diha nga ako pagahinumduman ang walay pagkaaron ingnon nga pagtuo nga anaa kanimo, nga mipuyo pag-una diha sa imong babaeng apuhan nga si Luisa o sa imong inahan nga si Eunice, ug ako nagasalig nga anaa usab kini kanimo. Verse 6, tungod niini ako nagpahinumdum kanimo nga imong gamiton ang gasa sa Dios nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. Verse 7, kay ang Dios wala mihatag kanato sa espiritu sa kahadlok apan sa gahom ug sa gugma ug sa mayong panghuna-huna. So ang atong mensahe karon, how to pass on our faith. Now ako lang ning murag maingon tang disclaimer ba. Ako lang ning pahinumdom sa matag usa nga kung wala ka matudloy sa inyong ginikanan, bahin aning atong mensahe, ayaw na lang pod og mahaye ang inyong ginikanan. So gihapon bisag wala sila kahibalo, gikanan magud gihapon. So kadtong mga niya dinhi nga natudluan sila sa inang ginikanan bahin aning pulong sa Dios. So magpasalamat po ta nila. Magpasalamat ta. Kami gani kadto akong father dili man gid to siya kanabang solid believer ba. Nadala raman to siya sa akong mama. Kami sa una ang magdala na mo sa simbahan ang among inahan. Kanang guyuron ka ba? Guyuron ka na gagmay pa mo, sige atin mo dia sa Sunday school wala na. Dayon magabi mi sa una mag-service mi magabi dito sa gagmay pa mi. So mo na ni atong mensahe karon, ako lang tong gisulti daan kay basig magmahay ka sa imong ginikanan nga wala ka maistoryahin ni niadtong gamay pa ka. So do not a statement dire, every believer can leave behind a rich spiritual legacy. Matag believer makabilin kuno ka og bahandianon nga spiritual nga kabilin. Ang umang ginikanan magbilin sila sa ilang mga descendants, mga kaliwat o mga inheritance of investments. May mga dagkong negosyo siguro sila, ilang ibilin na sa ilang anak, kaning ilang investment nila. Ang uban ana sila magbili na sila og mga valuable objects. Diha sa nasod sa Israel, ang bahinay diha sa yuta, wala nilabot ang babae. Lalaki ra may magbahin sa yuta. Ang babae, ang ilang bahinon, kanturang mga jewelry sa ilang ginikanan. Muna ilang mapod na ilang balaod. So, ang ubang ibili nila, mga yuta ilang ibilin kung mga matay na sila. Pero abinin mo no, dako, mas importante kayo
nga mabilin ang material. Mas importante kayo nga ang ibilin nimo godly heritage kaysa material possessions. Kay ang material position mawala man na siya god, pero ang godly heritage nga maangko nato as followers of Jesus Christ, makahatag na sa atong mga anak and others nga ilang ma-encounter. So karon ko na hinumdom nga kana di ay importante di na kayo. Importante kayo. So we should never underestimate the impact of consistent godly role model can make in the life of a child or anyone who desires guidance in their Christian walk. So karon mao ni atong mensahe karon nga unsaon nato pagpas-on ang atong faith sa atong mga kaliwat. So mao ni atong message. Pagsulat ni Paul ngadto sa iyang spiritual son Timothy, iya man ning spiritual son. Ingon siya Apostol Paul, ingon siya sa 2 Timothy 1:3, ingon siya, ako nagpasalamat sa Dios kang kinsa ako nag-alagad gikan sa akong katigulangan uban sa putli nga konsensya nga sa walay hunong ako adunay paghinumdum kanimo diha sa akong mga pag-ampo sa gabi o sa adlaw. Then dinhi sa 2 Timothy 1:5 ato nang largohon ingon dre sa diha nga akong pagahinumduman ang walay pagpakaaron ingnon nga pagtuo nga ana kanimo Timothy nga mipuyo pag-una diha sa imong babaeng apuhan nga si Luisa ug sa imong inahan nga si Eunice. Ug ako nagasalig nga ana usab kini kanimo. Verse 6 ingon dito, ingon si Paul, tungod niini ako nagpahinumdom kanimo nga imong gamiton ang gasa sa Dios nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. So mao na gisulti ni Paul ngadto ni Timothy. Now, in addition to this solid foundation from his natural family, si Timothy gihatagan po na og mga ingon natong bahandiadon kay nga kabilin gikan sa iyang father of faith. Ang father of faith ni Timothy mao si Paul. Murag siya gyud nga siya gyud ga ingon ga discipleship ba. Mahinumdum ko sa gihimo ni Boy sa balon ako ba katong wala pa jud ko baptist nga isa ka tuig gyud mi nga nagsige migtuon sa Bible hantod nga nakumbinsi gyud ko sa pulong si Ginoo. Pero yun ani siguro ning gihimo ni Paul ngadtong ni Timothy. So the apostle passed down to the younger man the biblical principles modeled by his forefathers. So, on the divine revelation God has supernaturally given him. Because others mention him in the faith, Timothy was raised up to be a capable, trustworthy leader. Nagsugod ang iyang kahibalo dito sa iyang lula. Sa iyang lula, believer, then sa iyang inahan, then hantod nga gitudluan siya ni Paul, munang nahimo siyang nakaingon si Paul nga he became a trustworthy leader in the early days of the church, able to handle authority and responsibility wisely despite of his youth. Mao na ang nahitabo ni Timothy. Pangutana is, do you have a faith worthy of passing on? Doon na ba kayo pagtuo
nga worthy of passing on. Kung naaman, if so, it will be, number one, based on the truthfulness of God's Word. Maugin na number one. So kung naa ka ani ang faith worthy of passing on, kung naa ka ani, number one, it must be based on the truthfulness of God's Word. Now, nahibaluta nga the Bible is a reliable source of spiritual instruction. Mao na ang atong Biblia. Naa din tanan. Kana lang ganing magbasa ta ng kana mamina ta sa Sunday school. Makaingon ta pastin nang ninduta gud ang Ginoo no. Kay ang naam gud dinha tanan ang gihimo sa Ginoo ngadto sa tawo. Mabasa gud nato gyud diha nga mao ni ang tinguha sa Ginoo ngadto sa tawo. So nahibalot ta nga kaning Biblia reliable source of spiritual instruction, and it is the foundation for our faith. Mao ni ang pundasyon sa atong faith o atong eternal legacy, atong eternal nga kabilin. Number two, it must be based on the faithfulness of God Himself. It must be based on the faithfulness of God Himself. Now, instead of resting on information that you have merely read about or heard from others, your faith must be based on seeing the God the Father be faithful over and over in your life. So, mauna na siya ang atong buot pasabotan na siya nga ang atong faith gibase na sa pagkakita nato nga atong God the Father faithful nato na sa tanang parte sa atong kinabuhi. Number three, do you have a faith worthy of passing on? Ang number three, ano na siya? It's worth both living for and dying by. Our faith should be the foundation of our daily lives. Muna ang atong pagtuo, kung mahimo na mauna ang pundasyon sa atong matag-adlaw kinabuhi. Not only that, but we can be assured that at death, mga importante kayo, that at death, we have certainly of eternity with Him. Tungod kay ang Biblia nagsaad nga ikaw kung mahimo kang believer ni Jesus Christ, kung mutuo ka sa gospel, 1 Corinthians 15:1-4, then makabaton kag kaluwasan. O ang imong kaluwasan, atong kaluwasan, eternal ni siya. Eternal ni atong kaluwasan, dili ni mawala diri nato. Dunay mga panahon nga madagma atong pagkakristohanon, dunay panahon nga ma-failure ta, pero kaning atong pagkaluwas, luwas na ta forever. So mauna ang atong naagyo na sa atong foundation mo nagayon na to is worth both living for and dying by. Now, another question is, how do we pass on our faith? Unsaon man nato pagbilin ang atong pagtuo? Unsaon nato pagbilin ang atong pagtuo? Muna nga, ako na ning gihimuan dag ganiha og introduction nga doon na nato diri nga wala man siguro maistoryahe bahin sa ilang pagtuo o naistoryahan ba pero dili insakto. Ayaw na lang tumahayi sila. Kanilang magsugod na tani. Magsugod ka ani nga imong nahibalan, maayo lang tong natudluan mo kay okay ra kayo. So, ang pangutana nato is, how do we pass our faith? Saan nato pagbilin sa atong pagtuo? Number one, sharing with our children
or grandchildren the principles we have learned in life. Atong i-share ni dili nato ni taguan sa atong kasing-kasing. Kung unsay natun-an nimo, natun-an nato nga mga ginikanan, isulti ni siya ngadto sa atong mga anak, isulti ni siya ngadto sa atong mga apo. Principles we have learned in life. Nga atong nakatunan, prinsipyo nga nakatunan sa atong kinabuhi. Now, ang Biblia naghatag na itong instruction on the use of money. On the use of money. Psalms 24:1, ingon dito, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, and the world and they that dwell therein. Yahana sa Ginoo. So, for instance, the Father require us to give Him an offering. So, offering of everything. And nagsulti ang Ginoo nga kanang bawal ng i-avoid man ng utang. Ang utang, i-avoid na siya. Itudlo na sa Biblia. So, kung mahimo, kung unsay naa nato, atong hatagan bahinan nato ang bulwaton sa Ginoo sa atong karong panahon o iwala pulong sa Dios nga kung mahimo dili gyud ta mangutang. So mao na gitudlo sa pulong sa Dios. Number 2, number 1 man na gyapon. Number 2 na niya siya. God will give you direction for your life. God will give you direction for your life. Ato nang basahon ko no kanang Proverbs 3:5-6. Kamo siguro basa na then kung mahimo memorize ni nato kay mao ni atong kuan kanang favorite verse ba. Proverbs 3:5-6 kamo basa na. Read. Verse 6 go. Okay. So, ingon din kinahanglan ba gyud nga sa mga bata luna ba siya confidence gyud sa Ginoo. Mamugna gyud diha sa iyang kasing-kasing dunay siya confidence sa Ginoo, then maunay magdala nila into His perfect plan for their lives. So, God will provide for your needs. Mauna ang saad sa Ginoo. Philippians 4:19 ingon dinto, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So kaninga bersikulo kinahanglan ni ato bagyong butang ba yung kasing-kasing sa mga bata nga ang Ginoo mo supply sa tanan natong mga kinahanglanon according to His riches in glory. God will strengthen you by the Holy Spirit to accomplish any task or calling He has for you. Abi nimo kaning si Charles Stanley, nahibalo man mo siguro nga si Charles Stanley patay na. Pero nahibalo po mo siguro nga usa to ka preacher sa tibuok kalibutan. Grabe hantod karon napa na iyang website. Kato si Charles Stanley sa katong high school pa siya, ang iyang grandfather gi-explain siya sa aning 4 principles to him bahin anang kaning ang tibuok earth iya sa Ginoo gi-explain si Charles Stanley sa iyang grandfather. Dayon mauna ang naghatag ni Stanley og pagtulunan ba. Iya gito gidibdib tong gitudlo niya sa iyang lulo. And that legacy provided an invaluable spiritual foundation og naka-impacto sa
kinabuhi ni Dr. Stanley. Grabe itong nindot kayo ng kinabuhi ni Dr. Charles Stanley kung imong basahon ng kinabuhi. Karon basa na nato kay patay naman. Pero nindot kayo. So, number 2 is God will give you a direction for your life. Number 3, living a godly lifestyle. Living a godly lifestyle. Kani mga anak God, kani atong mga anak, nagbantay po na nato. Nagbantay na nato. How we make decisions day and night. How we make decisions year after year. If we are telling them to trust Jesus, but then we try to work things out our own way, we are sending a message that His way does not work. Muna atong mahatag nga mensahe dito sa atong mga anak. Now, in the face of seemingly impossible situation, nata example din sa kinabuhi ni Dr. Stanley, ang iyang mama, kanunay gud ni siyang nagpahimangno niya ba nga kinahanglan yun nga musalig tas Ginoo. Mao gyud na ang gitudlo sa iyang inahan. We are going to trust God. Then pag sulti kuno sa iyang inahan nga musalig tas Ginoo, iyahan ng ito kato iyang mama, magampo sila. Magampo sila sa iyang mama, kasagaran na magluhod sila beside the bed, beside sa ilahang katre. So, by her action, sa action ni sa iyang mama, she reinforced to him how much she trusted the Lord in every circumstance. Ako nagtuogan ko nga, siya man yun na nagtudlo bitaw anang magluhod, magampo, gawas nga nasa Biblia na. Siya yun na kuan bagid siya ba, kanang forceful bagid siya nga kung magampo gani, magluhod. Kay maupod ni siya siguro yung nga nakatunan sa iyang ginikanan as a gesture of humility. Amen. Now, one time natong panahon nga si Dr. Stanley kuno, ang iyang teenager nga bata na disgrasya si Vicky, na disgrasya kay ang sakyan disgrasya iyang bagong car ba. He made sure not to prioritize the vehicle but over the life of his child. So mo na iyang gihimo niya. Sagdan nato niya mga sakyanan nga na disgrasya, ang iyang itigal priority ang kinabuhi sa iyang anak. Number 4, being persistent over the how. Being persistent over the how. Now, to pass on our faith, aron ma-pass on na to atong pagtuo, we must be consistent. It's not enough to trust God some of the time. Dili enough nga mo trust na sa Ginoo some of the time, and other times make our way in disobedience to Him. There is such thing as a perfect parent. There is no such thing as perfect parent, but each of us should strive for consistency. Wala magyupoy ginikanan nga perfect na gyud na siya, wala man. Ang ato lang din nga kita mga ginikanan, we should strive for consistency. Consistency kay mao man ang kuno makita sa mga bata. Amen. Number 5, participating in the lives and in the lives of others. Participating in their lives and in the lives of others. Now, ang kasagaran ani nga matudlo gyud nato sa mga bata is tudloan sila sa mga sugilanon ba. We tell them the stories about how the Lord worked in your life. Tudloan ba nato sila, sultihan sila sa mga atong
sugilanon nato og giun sa paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi, labi na katong panahon nga nag atubang ta og lisod nga sitwasyon. Amen. Abi nimo no, sa patanon pa ko, high school pa siguro ko to. Ang ako ra yung singaling tumbong sa kong kinabuhi nga makatrabaho lang kong barko. Makatrabaho kong barko na makatrabaho kong barko no kay dagko barang sweldo ng barko. Unya wa mo gito matuman hantod nga ka-eskwela ko hantod nga nahuman ko eskwela mao iti plano sa Ginoo. Hantod hinoon na Sunday school teacher ko, hantod na pastor. Wala yun na sa akong damgo. Wala na sa akong damgo sa bata pa ko. So, ang atong buhaton ana is pray with them. Amen. Pray with them about the challenges they are facing and celebrate together when prayers are answered. Kung natubag sa Ginoo ang mga pag-ampo, then celebrate. Now, involve them as appropriate in family decision and teach them how to go to the Lord with everything. Now, also we should be transparent. Kinahanglan kita transparent sa atong mga anak. Then, sultihan na to sila sa mga stories nga natong panahon nga na failure punta sa atong kaghapon. Sultihan po nato sila. Not only does this help them learn from our mistakes, but it also build relationship. And be sure to apologize to them when you make your own mistake. So, kaning uban ta, abit ta ginikanan ta, masayop ta di na ta mga pasaylo nila. Ang itudlo din sa ato nga mangayo gyapon tagpasaylo nila kung nasayop ta. Kung nasayop ta. We must ask their apology. The next is praising the child after successes. Atong dahigon ang mga atong bata kung makabaton sila success sa ilang kinabuhi. Basahon na ko na to na Romans 8:28. Basahon na to na daan siguro Romans 8:28. Ready, read. We know that all things work good together for them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay, so take time to thank God together for victories. So magpasalamat sa Ginoo sa mga kadaugan nga atong naangkon. Amen. But also use the opportunity to express affirmation. Ato po nang gamiton nga opportunity nga ning affirm ba, ning daig ta niya. Reinforcing that he or she trusted the Lord and the situation turned out well. Amen. Now, this will build a child's faith far more than strict rules. Ma-build ko no ang pagtuo sa mga bata kay saan ang stricto kay ta sa atong mga bata. Now, when kids experience disappointment, doon yung panahon nga ang mga bata maka-experience of disappointment, encourage them with the principle of Romans 8:28. Kana inyong ibasa. Now, mauna din atong ibasa. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, hebalo ta nga ang atong God Father is engineering our circumstances. Atong Diyos Amahan, siya na ga-engineer sa atong kinabuhi para sa atong kaayuhan. And then, ang atong mga bata, kinahanglan i-coach ni sila to ask God for help. Ato ning tuduan sila nga
moampo ka to sa Ginoo og tabang, understanding why a certain prayer was not answered in the way they hope. So ato na silang sultihan ng mga bata nga aron matabangan sila ba ngano nga ang atong ubang pagampo wala man ma-answer sa Ginoo sa atong gilauban. Now many times the Lord is willing to give insight into seemingly negative outcomes. Right. Number 7, praying for them. Amen. Praying for them. Ato na silang yampo. Pray for their safety and success. But also that they would see God's hand at work. Ask Him to send them enough challenges that they must learn to trust Him. Nadre murag sakit ni siya ba? Don't rescue them from every tough situation. Don't rescue them from every tough situation. Certain spiritual lessons can be learned only through difficult or hurtful situation and mistakes. So, don't cheat your children by solving everything. Wala niya itong buhaton sa mga anak na to. Don't cheat your children by solving everything. Kay magsalig na lang po ba? The only way for anyone to gain a rich spiritual legacy is to personally experience God's deliverance. So, muna ang katapusan nga slides ato mensahe. Consider your own spiritual legacy. Amen. Which people were most influential in modeling the Christian walk to you? What about their lives? Could you imitate, or are you imitating as you seek to pass your faith or on to others? So, ingon ani lang ni siya, ang importante ani niya siya nga tudluan gid sila sa pulong sa Dios. Ninding ta mga puta. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe. Simple nga mensahe, Lord, pero importante kayo ni nga mensahe kaysa maka-inherit ni property, Ginoo. Karon pa mi nakahibalo amahan nga mas importante day ang spiritual legacy. Amahan mo langit nun, akong ipangamuyo kaning Ginoo nga kining mensahe maka mulugdang niya sa kasing-kasing sa matag usa. Kung akong ipangamuyo ang mahal nga makaton minini. Kung nining kahaponon akong hayaw ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can talk to God, pakiistorya sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, kay dako ning atong Ginoo. Akong ipangamuyo nga kining atong pagabuhaton karon nakahatag ni pasidungog sa itong buhay nga Diyos. Let's do it. Ama na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa inyong mensahe, Lord. Salamat kayo sa matag-usang nga niya karon. Salamat kay Ginoo. Kaya ikaw nagpahinumdum ka na mo. Nga kani among pagtuo, Lord. Amo ning ibilin nga legacy sa among mga anak, amahan. Akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga pabuhaton ni namo aron magkapadayon Ginoo ang among pag-alaga diya kanimo bisan mawala na may aning kalibutana. Pamahan akong ipangamuyo kanimo unsa may mga tinguha nila silang kasing-kasing karon tagay sila pagtagad amahan. Ug akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw nga mong Dios nga labing amahanan magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha man, ikaw nga among Ginoo, Dios nga makagagahom, Dios nga labing gamhanan, imuha ang kalibutan
maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagyaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo Ginoo mo ni akong pagampo sa akong mga kaigsunan nga ikaw nga among Dios, among Ginoo, magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug muhatag sa matag usa og kalinaw. Amahan naman langit noon, yung katapusan mga adlaw, liguna mo pagtuod kanimo, proteksyon ni Amahan ang matag usa. Labi na tong mag-drive matag adlaw, hindi kay sila Ginoo sa mga disgrasya Amahan. Akong ipangamuyo kanimo Ginoo, ikaw magauban sa matag usa bisan sa pagpauli namong karon Ginoo, uban ni ang matag usa Amahan. Kinamong pagampo, pangaliw po kanimo, ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, salamat sa mensahe. Amen. I hope na blessed atong mensahe. Let us continue to pray for our pastor, no, kay karon sa karong panahon na murag usog yung kayong magdaot karon. Amen. We pray na to may panlawas ng pastor. And salamat for the lesson about nung maghatag tag spiritual legacy ngadto sa ato ang mga anak. Amen. Now, daghan siguro ang mudayeg sa imuhang pagkakristohanon. But abi ninyo no, the best compliment sa usang Kristohanan is that somebody will copy you. Mao na siya pinaka the best nga compliment unta. Amen. I hope na blessed ta sa mensahe. And as we end our service, mag-awit ta. Kaya kung ano yun na matagusal, let us all rise. As we sing, faith is the victory. Amen. Okay, first stanza. Ready, sing. In God along the hills of light, the Christian soldiers rise and press the battle ere then shall build the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Verse 2. His banner over us, His love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, sweep on our every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Verse 3. On every hand the foe wind find, turn up in dread array. Let tents of ease be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with truth all gird about. The earth should tremble and her tremb, and echo with her shout. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. That's verse. To him that overcomes the white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confess in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, we'll vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world.
Amen. Once again, daghan king salamat sa pasensya sa matagos sa Amen. Ugalan sa pagtapos, akong hangyon si Brother Jimbot sa pagtapos pinagi sa closing prayer. Magambot ha. Buyog dalay ko ng mga Diyos nga gamhanan sa tanan. Ginoo Lord, salamat Ginoo sa imuhang pulong Ginoo nga nawali karong kapuna. Salamat o Dios sa imong gugma. Salamat amahan bisan pa Ginoo sa mga Kristohano naman nga niya karon. Salamat o Dios sa imong pagka-faithful Ginoo diri kanamo man though at times dili kami Ginoo faithful sa imuha amahan, but still dear Father, you are a faithful God, you are a faithful Father. And we praise you, dear Lord Jesus, for everything. Thank you, dear Father, for the rain. Thank you for the sunshine. Even, dear God, thank you, Ginoo, sa mong matagusaki na buhi, amahan nga niya karon sa mga igsuon na mo, Ginoo, nga mo ang ikauban karong hapuna, amahan. Salamat kayo, Dios. Bisan pa man, salamat sa kinabuhi sa mong pastor, ngayong gigamit, Ginoo, alang sa mong kimayaan. And we pray, dear Father, for the week to come, amo pagampo di kanimo mahan nga mo ang matagusaki na buhi, amahan, mahimo kining lighthouse Ginoo sa mga kauban sa opisina, sa mga classmates sa eskwelahan, sa mga amigo amahan nga mo ay katagbo Ginoo sa mutagadlaw. Amo pagampo da kanimo man nga mong mga tagusa kinabuhi man mahimo kining panalangin Ginoo alang kanila. Bisan pa kining church Ginoo sa The King's Coming Bible Baptist Church diri sa Banale nga mahimo kining lighthouse o Dios ning lugar amahan nga ang imuhang glory amahan makita amahan bisan pa o Dios ang mga katawhan Ginoo nga naa sa muang palibot makabaton usab Ginoo sa kaluwasan amahan nga imuhang gihatag Ginoo nga libre amahan dito sa Cross Calvary. And we pray, dear Father, that you guide us and protect us for the whole week. In Christ we pray. Amen.